Patuloy ang pagdagsa ng celebrities sa burol ni Jacqueline Jose dahil ngayon ang huling gabing magkakasama ng mga nagmamahal at nagdadalamhati sa pagkawala ng veteran actress. Sa harap ng camera, tumatak sa marami ang husay sa pag-arte ni Jacqueline Jose. Pero sa likod, lalong tumatag sa mga kakilala ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit. Kaya may kurot sa puso ang buhos ng pagpupugay sa huling gabi ng burol ng internationally awarded actress. Sa huling gabi ng burol ni Jacqueline Jose, dumating ang fiancé ni Andy Eigenman na si Filmar Alipayo. Ilan sa mga celebrities na nagbigay ng kanilang eulogy ay sina Alden Richards, Andrea Torres at Gina Alahar. Namataan din sa huling gabi ng burol ay sina Kylie Padilla, Senator Ramon Bong Revilla Jr., Barbie Porteza, Jack Roberto, Angelo De Leon, Gladys Reyes at marami pang iba. Sinabi ni Bimbo Cerudo, isa sa mga kaibigan ni Jacqueline mula sa industriya ng musika, na susundiin niya ang anak ni Jacqueline na si Gwen Garimon Gok bukas ng umaga sa airport. Jane, say hi to my wife, sabi ni Bimbo habang nagpapaalam kay Jacqueline. Naging emosyonal si Alden Richards nang sabihin niyang hindi pa siya handa sa biglaang pagpanaw ni Jacqueline. One of the reasons why I didn't prepare any speech goes to show po kung gaano po ako hindi ka-ready sa pag-alis kasi. I mean, hearing Ada's speech and Kay Directong basically summarized everything that I've experienced while working with her. The first time I worked with Tita Jane was during Mundo May Akin. That was the first time. Then, hindi po, ano po yun ang role ko po dun is, since ako po niya si Luis de los Reyes, ako po yung mahabol-habol. So, nakatikim po ako ng mga lait in terms of scenes kay Tita Jane. But, may mga nakukuha din po akong ganun, yung direct like what you said, yung sa... teka, parang si Tita Jane kasi may gate yan eh. Tapos meron din security guard dun sa gate na yun, na siya rin. Tapos i-ano ka muna yan. Kumbaga sa trabaho, screening muna, bago ka niya papasukin sa buhay niya. Ibinahagi ni Andrea Torres kung bakit niya binibigyan ng bulaklak si Jacqueline taon-taon na tinatawag niyang nanay. Hindi pa nagsisink in sa akin na wala na ang nanay. Parang hindi pa ako handa na magpaalam sa kanya. Kasi napakaswerte ko naman po na bawat parte ng buhay ko, nakasama ko siya. Nung nagsisimula ako, nung nagdadalaga ako, tsaka nung adult na ako. So, may part pa rin sa akin na nag-expect na ngayong medyo lumaki-laki ako, makakasama ko siya ulit. Parang hindi pa tapos yung mission ko sa kanya. Parang hindi pa ako tapos iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Gusto ko pinapasaya ang nanay kasi napaka-lovable niya. Naalala ko isang beses, naisipan ko bigyan siya ng bulaklak. Birthday niya nun sa set, sabi ko, sige nga, bigyan ko nga ng bulaklak si nanay. Tapos natuwa ako, sobrang hindi ko na-expect yung reaction niya kasi umiyak siya. So ever since tumatak sa akin, sabi ko, every year kailangan may bulaklak sa akin ng nanay. So pag birthday niya, Valentine's, or Mother's Day, palagi ko siyang pinapadalhan. Kaya nakakalungkot man, pero napakagandang pagmasdan na pinapalibutan siya ngayon ng maraming bulaklak. Kaya siya magaling na artista kasi iba-iba ang kanyang mukha. Siguro hindi alam ng lahat siya ay isang komedyante. Pinakamatagal kaming nagsama nung ginagawa namin ang pelikulang Mulanay. 15 days kaming nakalock-in sa Mulanay, Quezon. Back then, 9.5 hours drive yon at rough road. It was summer at nag-shoot kami ng isang big scene, parada sa kalye. Tapos bumulong siya sa amin. Bumulong siya sa akin. Sabi niya, Gina, tulungan mo naman akong magsabi kay Ricky Bortes.
kailangan ko kasi magpunta sa banyo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi nalimutan ko maglagay ng deodorant. Basang-basa na ang kili-kili ko. So, kami dalawa lumapit kay Direk Hit. Punta lang siya sa banyo, meron lang siya kailangan gawin. Yun. Nakakalimutan niya ang deodorant. Matatakotin din siya. Kasi mula sa Mulunay Town proper hanggang sa isla na location namin, it will take 45 minutes of boat ride. At takot-takot siyang mag-travel sa gabi dahil ubod ng dilim at kami lang ang nasa dagat. So sabi niya sa akin isang gabi, Gina, ayoko nang bumalik sa bayan. Dito na lang tayo matutulog. Doon sa isla. Kaya wala naman ako magawa, sumunod na lang ako sa kanya. Kaya wala naman kami tulugan sa isla. Walang hotel sa isla. Kaya kaming dalawa ay natulog lang doon sa center, barangay center, na isang maliit na kwarto. Kaming dalawa nakabonbon doon at kaming natutulog. So maliit na banyo, pero tapos sa umaga, pagising namin, kailangan pa namin mag-igib ng tubig para maligo lang kami. Napatawa naman ang mga dumalo sa burol nang magkwento si Director Dominic Zapata ng isang alaala noong katrabaho pa niya si Jacqueline. Talaga, iiyak niya. Pwede ba gumara tayo sa conversion? Yung iiyak mo talaga, yung pangalan talaga, yung typical na afternoon na bigayan. Sino may sabi? Si Direk daw pa. Nakikita ko eh. Sabi mo kay Direk, yun na yun. Actually, nung panahon na yun, medyo na-offend ako. Sabi ko, kasi dati kapag gano'n rin ako, nung panahon na yun yung mga insecurities ako eh. Pag yung cameraman mo, kasi kapag ang cameraman mo, na camera operator na ang tawag ngayon nga pala. Kapag camera operator mo, hindi ka gusto, hindi niya ibibigay yung shot. Sasabihin mo, saktong-sakto, kahit alam niya yung shot. Hindi mo lang, paano hindi ako din na-compose ni ganyan. So feeling ko gano'n, she was holding back. Until medyo fairly recently ko na lang na-realize na dati kasi I felt like I had to earn it. I had to earn her tears. And then I realized that medyo recently ko naisip, no, that was her take. Yun yung palagay niya dapat yung eksena. Pero if you've already earned it, Direct Dom, pwede natin pag-usapan. And if you're able to sell your interpretation of the scene to me, gagawin natin ganon. Ganon siya mag-demand sa director. Because there were only 3 things I felt that were really important to her. Top, ikaw, kasi pag nakakausap ko siya, si Gwen, si Ellie, can do no wrong. Para lang alam niyo, hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo pag kayo na magkausap. Pero pag kami kausap, wala akong narinig na sinisisi niya. Inalala naman ng actress na si Barbie Fortesa si Jacqueline Jose. Anya, too young, too soon. Isa siya sa iniidolo kong artista. Miss Barbie, anong masasabi? Nakasama mo ba si Miss Jane? Opo, sandali lang po sa That's My Out. Siya po ang Hermana Mayor ng probinsya namin doon sa show. So, ano masasabi mo kay Miss Jane? Nalaman ko lang po sa social media, tapos talagang ginugel ko kung totoo kasi parang nagkaroon ako ng yung parang na moment for mga 5 seconds na in-intake yung parang totoo ba na hindi agad nag-sink in sa akin na parang too young, too soon. Tsaka gusto ko pa siyang trabaho ko kasi na mas mahaba pa po pagkakataon dahil doon nga po sa That's My Amoy. Sandali lang po kami nagtatrabaho. Isa po talaga siya sa iniidolo kong actress. Kaya sobrang lungkot ko po talaga.
Isa din sa namataang dumalaw ay si Tom Toes na itinuturing na ina si Jacqueline Jose. Nakatrabaho ni Tom Toes si Jacqueline sa pelikulang Sedi, Ang Munting Prinsipe, kung saan naging ina niya si Jacqueline as Annie. Ayon kay Tom, kahit sa likod ng camera, patuloy ang pagiging ina ni Jacqueline. I really found comfort in her. She'll definitely won't be forgotten. Definitely not. She's going to go down in history as one of the most legendary actresses that we've ever had. Naging emosyonal si Andy Eigenman sa pagbibigay ng eulogy para sa yumaong ina na si Jacqueline Jose. Ramdam ang pangungulila at pagmamahal niya sa ina sa mga binitawang salita. Anya, sobra niya kaming minahal. She dedicated her life to me and my brother. She also dedicated her whole life to her craft. Pinasalamatan din niya ang mga dumalo sa burol ng kanyang yumaong ina na si Jacqueline Jose. Everybody, I would just like to take this chance to say thank you in behalf of my nanay's family. Thank you to GMA for what you prepared in order to celebrate and commemorate my mom and all her years throughout her career, and it's not new to me, not a surprise to me to hear more stories from people whom she worked with. The more I learned that with her life, it's not just about going to work, staying with the family, you know. It's every single bit of her life is always filled and showered with love. May it be for what she does or for the people that she is surrounded with. And again, several nights I've been saying this every night. It warms my heart to know how much everybody loved my mother. It's been helping me so much to see that every single one of you, I know every single one of you, because she tells me about all of you. It's so amazing for me to see how much you guys loved her so much. Thank you. Dreamscape at sa ABS-CBN sa gabi nito at sa pagdalaw ninyong lahat para makiramay sa pagkawala ng aking nanay. Hindi ko po ma-explain kung paano naging posible na alam ko rin lahat ng mga taong nandito ngayon sinasabi kung gaano kami ng kapatid ko na si Gwen, kung gaano kami kamahal ni nanay. Ganong malaki yung puso niya na sobra na kami minahal. Pero kahit lahat ng pagmamahal na ibigay niya sa amin, naging posible pa rin na magkaroon siya ng malaking mahirap para sa inyo. Besides dedicating her life to me and my brother, she also dedicated her whole life to her craft. She's been so passionate about it. Mahal na mahal niya kayong lahat. Alam ko sobrang sa kanya na malaman na lahat kayong minamahal niya. Minamahal din siya. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kamakailan lamang ay nagbahagi ng isang nakakaantig na mensahe si Philmar Alipayo, ang fiancé ni Andy Eigenman, para sa kanyang yumaong mother-in-law na si Jacqueline Jose. Wikang Bisaya ang ginamit ni Philmar sa kanyang Instagram story. Mamimiss ka namin, lalo na ang mga bata. Salamat sa lahat ng oras na pag-aalaga at pagmamahal mo sa aming lahat. Mamahalin ka naming lahat hanggang sa walang hanggan. Ani Philmar. Noong nabubuhay pa si Jacqueline ay suportado nito ang pagmamahala ng anak na si Andy at ng surfer na si Philmar. Patuloy nito, kilig na kilig si Jacqueline sa engagement ng dalawa noong December 2020. Lahat ni Jacqueline noon, yes, happy. Kinilig ako sa proposal sa vlog. Yung foggy tapos voice lang ang naririnig and the underwater shout. It was beautiful.
Tuwang-tuwa rin si Jacqueline dahil sa kanyang mga cute at bibong apo na sina Ellie at Lilo. Lalo na nung isinilang na ni Andy ang bunsong si Koa. Nakakatuwa si Lilo, napakabibo, malapit na yung pangatlo. Excited na rin ako, masaya ang malaking pamilya. Noong 2019, inamin ni Philmar na nakaramdam siya ng takot nang dumating ang panahong ipakilala na siya ni Andy sa ina nitong si Jacqueline. Sa sobrang kabaraw niya, ilang araw bago sila magkakilala ay napanaginipan pa ni Philmar si Jacqueline. Nakilala sa mga palaban at mataray nitong roles sa telebisyon at pelikula. Sobrang kaba, minsan nga napapanaginipan ko bago ko nakilala yung mami niya. Paglalarawan pa ni Philmar sa eksena na nasa panaginip niya ang bitiranang actress. Nagagalit sa akin, iiyak ako. Hanggang sa dumating daw ang araw na personal na niyang nakilala si Jacqueline ay kabado pa rin si Philmar. Nung nagkita kami una, takot muna ako. Pero nung pangalawang pagkikita namin, okay na ako. Nangingiting kwento ni Philmar. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.